Good morning po sa inyong lahat mga kamatsas! Nandito na ang huling bakbakan. May resulta na ang mga hurado. May nagkampiyon na sa katatapos lang na first FIDE World Rapid Team Championship. History ito kasi kauna-unahan ito eh. Umabot kina Wesley ang Berlin Chess Federation sa last round. Ibig sabihin solid. Taga Germany from board 1 to board 6, solid nasa home court. At sila Wesley na lang po ang natira sa bakbakan. 2.5 decision sila. Sa end part ng video, papakita ko sa inyo ang team results at ang final standing kung sino ba ang nagkampiyon. Ang ginawa ni Huschenbet, nag D4, D5 dito si Wesley, Knight F3, E6 at tinirahan ng London system. Bishop D6, tinapatan ang London Bishop, nag E3. Interesting. Usually dito ang linya, Bishop G3 eh. Pero, nag-E3, nag-B6 lang para i-develop ang bishop. Dito mga kamatsas, bakit hindi kinapture ang bishop? Interesting kasi yan. Kahit na medyo masagwa sa pawn structure, double pawn, pero may control sa center eh. Mamaya, lulundag na yung knight dyan sa E5. Very strong ang white dyan sa middle game, especially. Kaya dito, nag-B6 lang, knight BD2, bishop takes F4. Ayun, tinanggap din pala ni Wesley eh. Takes, Knight E7, nag-H4. Kapag nag-castling ang black, mukhang mag-H5. Nag-C5 naman si Wesley. Nagbigay kagad ng pressure sa D4 at yung C5 na yan, ang novelty. Dahil sa naitalang laban, Bishop A6 na ang ginawa dito. Novelty ang ginawa ni Wesley. C5, C3, castle, H5. Ayan na nga. H6, sinangga na, no? Kasi magdediretso yan, mga kamatsas eh. Pawn wedge ang tawag dyan. Lalakas yan. Kaya, nag-H6, Bishop D3, Bishop A6. Ayan, panghuli na kagad sa strong bishop. Kinapture, capture at nag-Queen E2. Tinempuhan. Knight B8 bumalik kasi gusto ni Wesley ilalagay niya ang knight sa C6. Knight B3, Queen D6. Maintain lang ang depensa ng C5. Nag-Queen E5. Hinamo ng Queen to Queen. Umilag. Ayan, medyo pakipot muna si Wesley, no? Ayaw pa muna at may Knight D7 na paparating, tempo attack lang. Nag-castle, Knight D7, ilag ang Queen, Queen D6 bumalik, tiniret ang pawn, Knight E5, binarhan na. Yan na nga ang talagang kapangyarihan ng pawn dyan kasi merong kagad strong square sa E5. Nag-C4, atake sa Knight, Knight D2, B5, ayan, para mag-A5, B4, nag-G4. Talagang nagwala na itong si Huschenbet, no? Aatake sa king side. Knight B6. Minarkahan ng gradong bad move ni Stockfish. Dapat daw tira ni Wesley ay B4 na. Para mabilis kagad ang application ng pressure, no? Saka magda Knight B6, Knight A4, oo nga. Pero ang ginawa, Knight B6, Rook AE1, Knight A4, atake sa pawn at nag-Knight DF3, depensa, nag-F6, paalis na sa Knight, Knight G6, capture, capture, at nakipagsabayan na si Wesley. Takes, King H8. Mas gusto ko ang position ni Wesley, mga kamatsas. Kasi, tinan nyo naman yung White King at yung shield niya. No? Tawag namin dito sa Cavite dyan, bukang king eh. Nakabuka yung position ng king. Nag-Rook E3. Kasi kung kakapturin ito, bitin yung pawn sa G4. Kaya Rook E3 muna, depensa, Knight takes B2. G5, nang gulo na talaga, nang gulo na. Rook G8, yun lang. Masyadong malalim ang tira ni Wesley. Simple lang pala ang gustong gawin ni Stockfish dito. Capturing lang ng pawn. Oo nga, ano meron? Baka nape-pressure si Wesley, baka matirahan ng Knight E5. Pero magda-Knight D3 lang daw. Pag nag-Knight F7, kakapturin. Pag kinapture ng pawn, magro-Rook F8 para kukuhanin yung pawn sa F7. Ayan. Pero lamang pa rin ng konti ang black dito. Strong Knight kasi. Tapos expose ang White King. Okay? Balik tayo, pero nag-Rook G8 si Wesley, nag-King G2, yun lang. Bad move din ang tira ni Huschenbet. Dapat daw ang tira ay Queen D7. Nako, mahirap nang makita yan. Pang long game ang datingan eh. King G2, Knight D3, Rook H1. Nako, ito na.
Kinapture na. Queen F7, naghamon ng queen to queen pero bad move. G4, nautakan ni Wesley. Tama yung G4 niya, threat sa knight. Okay, may depensa, walang sacrifice ha. Kasi ang mabigat dito, may sacrifice kasi. Pag kinapture, Queen H7, mamamatsyas. Kaya saktong-sakto ang G4, pang timpla talaga. Rook takes knight at talaga, naghamon talaga ng gulo-gulo. Kinapture, nako, brand X ang napili. Ang branded move ay Rook A F8 mga kamatsas. Oo nga no, ang ganda nga niyan. Nakabitin ang knight, bitin pa rin ang turi. Yan ang branded. Pero ang napili kasi brand X eh. Kinapture, capture, Rook F8, Rook D3. Ayun. Yun nga lang, buhay pa rin ang pass pawn sa F7. A5, A3, pamigil sa B4. Malakas ang B4 dyan. Nag-Rook A7, bababagsakin na talaga ang pawn. At nag-Rook H5. Bumagsak man yan, pero may nakahandang pitas-pitas. Pero nagtimpi muna. Ayan. Kinontrol muna ni Wesley ang kanyang damdamin na capture ng F7. Depensa muna. Nag-Rook E5, dako. Salbahiski ang paparating. Nag-G6, Rook E6, King H7. Kasi kung pupunta dito mga kamatsas, bababa lang yung isang tore. Ayun, no? Rarat-rati ng mga check-check yan. Magulo yan. Nag-King H7, Rook B6. Ayun na. Diyan na lang nag-focus si Huschenbet, no? B4, takes. Ayun, bad move. Dapat daw, C takes B4. Ang hirap talagang unawain ng mga lalim talaga ng chess, no? Capture, takes. Rook and pawn ending, 3 versus 4, pero yung dalawang pawn kasi nasa isang side lang din eh. Mahirap ipanalo ito. Rook B5, Rook F5, dinipensahan, bad move. Dapat daw Rook D7. Ay talaga nga naman. Dalawa na lang pagpipilian, ano? Nababad move pa tayo. Rook F5, Rook B7, check, King G8, Rook D7, H5, King G3. At ito po ang sayaw-sayaw ng kanilang endgame. Yan, depensa. Sayaw ng king, waiting, depensa ulit, Rook A7, King E8, depensa ulit. Grabe, daming sayaw na nangyari. Ayun. Pag Rook E6 sa threat ni Wesley, magro-Rook E3 check. Pero dapat daw tira F5. Yan ha. Yan ang hiwaga ng Rook and pawn ending. Yan ang excellent move. Pag kinapture, may King F4 mga kamatsas. Mababawi din naman yan eh. Okay, weak ang D5, weak ang H5. Yan ang mga discarding pangmalakasan sa Rook and pawn ending. Kita kaya ni Magnus tong F5? Palagay nyo mga kamatsas. Comment nyo nga po, babasahin ko. Kasi si Magnus, ang galing sa endgame eh. Pero ginawa dito, nag-King F3 para pigilan ng Rook E3 check, nag-Rook B6. Hindi rin nakita ni Wesley. Rook E1, tapos may ganun, kalikot na kagad. Oo nga, no? Ilang tira, mas aktibo. Pero nag-Rook B6, Rook A5, threat sa pawn, at nag-Rook D6. Ayun, napasib na ng napasib ang tira ni Wesley. Dapat daw Rook B3, makipagsabayan na. Pag kinapture yung pawn, Rook takes C3, pag nag-King E4, H4. May panggulo sa H-pass pawn eh. Ano ginagawa niyan? Ano lakas oh. Ayan, winning na, no? Kaso, di nakita eh. Nag-Rook D6. Dinibdib ni Wesley depensahan yung pawn. Rook A7. Ayun, nabakuran tuloy yung Black King. Rook B6. Sisilip ulit sa B3. Rook A5. Ayun, nakita na. Ayun, na-realize ni Wesley. Yan ang tama. Takes. King G2. H4. Ayun. And wins. Rook C5. Rook G3. Checking H2. C3. Winning na. Rook C6, King D7, D5, depensa, Rook D3, good move. King G2, Rook G3, King H2, nag-Rook G4. Lumipad ang napakagandang posisyon. Ito talaga ang tire. Rook D3, pag nag-King G2, King E7, waiting muna. Ayan, yan ang tamang timpla. Yun nga lang, malalim mga kamatsas sa malalim. Rook G4, capture. Dito nasa isip ni Wesley, connected, pass pawn siya. Tapos yung isang pawn isolated pa. G5 pero nag-Rook H6. Rook D4, King H3 na geniusan ni Huschenbet. King E7, kinapture, King G4.
Sa ganitong position mga kamatsas, kahit 2 pawns up pa ang black dyan si Wesley, mahirap, naka-fix eh. Nakatamang forma ang king eh. Ayan oh. As long as yung king di makakalapit, eh wala na. Ang hirap niya no, nag-aabang lang oh, bakod. King F7, ayun, nag-rook E6, pero nag-rook A5, pipitasin na ng buong buo. Nag-rook G6, syempre di pwedeng capturein. Takes, may makakatawid na pass pawn. Nag-check muna, King G8, Rook B7, boundary, bakod. Rook G7, Rook B6, King H7, boundary, bakod. Wag dapat maging aktibo ang Black King. Rook G6, Rook A8, good move. Kasi kung mag King H6 man, checkin lang yan, King G7, then punta uli sa malayo para manggulo ng check. Ang ganda ng depensa dito. Nag King G7, Rook B8, King F7, Rook B7, checking F8, Rook B8, checking G7, Rook A8, King H7, at nag-Rook B8. Rook G7, Rook B6, Rook G8, Rook A6, Rook G7, Rook B6, King G8, Rook B8, check King F7, Rook B6, King G8, Rook G8 pala. Na mali na sarap. And nag-Rook A6. Tabletas ang nangyari mga kamatsas. Pero, ganun talaga eh. Ginawa na ni Wesley ang lahat ng kanyang mailalabas talaga. Ngayon, dahil ba sa pagkatablang ito, ibig sabihin, nabanggit ko kanina, 2.5 na, di ba? Kung tabla, all 3 sila. All 3. O, tingnan natin ngayon ang standing mga kamatsas. Sa kanilang man-to-man na labanan, all 3. Yan po ang resulta, oh. Yung board number 2, panalo si Abdusatorov. Board number 3, panalo si Praggnanandhaa. Board number 4, nanalo yung IM Laguno. 2300 lang, inuubo si Keimer. Si Paetz, tabla kay Kostyuk. Reichman, ubos si Rosenstein. Ayun. Magkakilala siguro yan kasi parehong taga Germany. Okay. Dako na tayo ngayon sa final standing. Final standing champion ang WR Chess. Congrats kina Wesley! Congrats po! Ang galing nila Wesley oh. Kahit na nagpatabla-tabla o anumang nangyari kay Wesley, bahagi pa rin po yan ng team mga kamatsas. Kumbaga sa basketball, kahit taga-pasa lang, taga-shield ka lang, makatawid lang ang kakampi mo. 'Di ba? Taga anong bang tawag doon? Kahit na yung pinipigilan mo lang, ini-screen mo lang yung kalaban mo, makatawid lang yung penetration ng attack ng kakampi mo. Parte ka pa rin ng champion team. History sa kauna-unahang World Rapid Team Championship. Bahagi si Wesley na nag-champion. 51 points ang kanilang naipon na points at Freedom ang pumangalawa. Sila Anand yan. Hindi pa tapos siguro yan mga kamatsas, hindi pa tapos. Ongoing pa ang labanan. Kasi mas naunang natapos sila Wesley. May mga naglalaro pa this time. Pero champion talaga sila Wesley. O dapat masaya tayo kay Wesley. Champion. Congrats Wes! Congrats sa iyong team. Napakalakas ng lineup. Nandun kasi si Praggnanandhaa. Ay grabe si Pragi. Matapos sa World Cup, dito champion naman. Talagang tuloy-tuloy ang kaniyang kagandahan ng karir ano. Maraming salamat po mga kamatsas. Ayan, salamat sa mga tumutok sa ating pag-cover ng mga games dito. At kapag may mga paparating pang bagong at mainit na tournaments, nandito lang po si Coach IM Kamatsas Nava para ihatid sa inyo ang mga balitang maiinit sa pandaigdigang ahedres. Sa mga gusto pong mag-avail ng Kamatsas merchandise, ang link ay nasa comment section below lang. Click nyo lang para makapamili na kayo. At of course, mag-subscribe na po kayo sa channel na ito at mag-follow kayo sa ating Facebook page Kamatsas. Maraming salamat!